Magandang araw sa lahat. So, welcome sa ating 2024. So, ngayong araw na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Pero bago tayo dadako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at salamat sa patuloy mong pagsama sa amin, sa aming patuloy na pakikinig ng salita mo. Lord, ikaw po ang magbibigay sa amin ng karunungan. Thank you sa wisdom, sa anointing. Lord, salamat din na maunawaan namin ang salita mo at ang salita mo ang siyang magbibigay ng kalakasan sa aming spiritual life. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, so ngayon po, nais kong ibahagi sa inyo yung sa Isaiah chapter 40, verse 31. So, kung may Bible po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So, napakaganda po yung verse na ito. So, maganda yung sinabi dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So, ang pinakasusi para tayo ay manatiling maging masigla at malakas ay ang pagtitiwala kay Yahweh o sa ating Panginoong Hesus. Amen. So, by the way, kumusta naman yung ating 2023, no? So, yung ating 2023, so maaring marami tayong mga pinagdaanan, so maaring napagod tayo sa maraming problema, ano man yung mga pinagdaanan natin na kumbaga nagkaroon man tayo ng problema sa health o sa problema man yan sa pamilya o ano man yan, problema man yan sa relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo, pero nakalipas na yon. Sabi nga, goodbye 2023 and welcome 2024. Kaya ngayon, yung ating ibahagi ko sa araw na ito ay pinamagatan ko na lilipad tayo katulad ng agila. We soar like an eagle, no? So, by the way, paano nga ba yung agila? Alam nyo kasi minsan hindi minsan, kundi talagang mayroong magandang character ang agila. So, January, kailangan ito na agad yung ating bungad kasi mahaba pa yung ating taon na mahaba yung ating lalakbayin for this year 2024. Kaya napakahalaga na mauna tayo na tayo ay magtatrust sa Lord. So, muli, sabi? Muling lalakas at sisigla ang mga nagtitiwala sa Diyos. So, nagtitiwala. So, sabi ko kanina, sabi niya, we soar like an eagle. So, paano nga ba yung, titingnan natin yung good character ng eagle? Maraming character ng eagle, pero mag-share lang ako ng ilang bahagi. So, kasi baka abutin tayo ng maghapon kapag lahat ibabahagi ko. So, konti lang to. So, para makalipad tayo like eagle, so dapat malaman natin ano po ba yung magandang character ng eagle. Bakit? Sabi nga, yung eagle ay talagang wala siyang katulad na ibon. Kumbaga, yung eagle ay talagang kilala siya na kumbaga hindi siya sumusuko, ganun. So ito yung pag-aaralan natin at
maganda rin na mai-apply din natin sa ating life. So, unang nakita ko sa eagle, sabi nga, eagle have a vision. So, alam niyo, sa totoo lang, napakahalaga yung vision. So, totoong may sinasabi na our life is full of uncertainty, but mahirap mabuhay ng without clear vision. So, napakahalaga na meron tayong malinaw na vision. So, nasubukan nyo na ba na maglakbay, na maglakad kayo ng maglakad pero wala kayong patutunguhan? No? So, lakad lang kayo ng lakad. Ilang days na kayong naglalakad pero wala kayong patutunguhan. So, napakahirap po nun. So, kailangan yung vision, ito yung magbibigay ng clear na saan ka ba pupunta. Amen? So, kaya, napakahalaga po ito. So, kailangan sa buhay din natin, napakahalaga na mayroon tayong vision. Anong sabi sa Hebreo chapter 12 verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, ang like eagle, ang eagle ay may vision. Halimbawa, ito ay kunwari, yung eagle meron siyang gustong targetin. Halimbawa, yung isda sa dagat. So, nandoon yung focus niya, no? So, yun talaga yung pupunteryahin niya. So, kaya dito, ang sabi dito sa Hebreo chapter 12, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kaya napakahalaga din na meron din tayong pinupukusan. Yun yung vision natin. This year 2024, kailangan nakatuon lang yung aking paningin sa Panginoong Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng aking pananampalataya. Sa totoo lang, hindi natin masasabi na yung 2024 is walang problema. Kundi sabi nga, may mga blessing pero may mga problema. Pero kung nakatuon yung ating isipan sa Panginoon, talagang tayo ay makalipad na katulad ng agila, no? So magdidepende tayo sa ating pananampalataya kay Lord. So ibig sabihin, sumasandal tayo kay Lord. Anong sabi sa Proverbs? So wag tayo magtiwala sa ating sariling kakayanan, kundi magtiwala tayo kay Lord. Amen? So, kaya nga, anong bungad natin? Yung muling lalakas at sisigla. So, kaya maaring nung 2023, napagod ka, na nanghina ka, umiyak ka, maaring ano man yung kalagayan mo, pero praise God kasi nandiyan ka pa rin. So, pwedeng mapagod, pwedeng umiyak, pwedeng manghina, pero bawal ang sumuko. Kaya sabi dito, muling lalakas ang mga nagtitiwala kay Yahweh. So, kaya napakahalaga. Ituon natin yung ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Ang pangalawa, yung eagle ay magandang character sa eagle ay meron siyang fearless. Hindi siya natatakot, no? So, kasi minsan yung takot, ito yung humahadlang sa atin, na humahadlang sa maraming bagay. So, marami tayong kinakatakutan na actually sa isip lang din naman natin, no? Halimbawa, natatakot ka na kung anong mangyayari for this year 2024, pero wala pa nga di ba? So, minsan marami tayong kinakatakutan na mga bagay, pero wala pa nga ikaw lang yung nag-iisip. So pero yung eagle, meron siya yung, ang character niya is, sabi nga, an eagle will never surrender to the size or strength. So, halimbawa, katulad ng kaninang sinabi ko, na halimbawa, meron siyang
kukuning isda sa dagat. Hindi siya nag-iisip na, paano kung malalim yan? Baka malunod ako sa dagat. Paano kung pagdating ko sa dagat, biglang sisisid sa ilalim yung isda. Sayang yung pagod ko. Paano kung bigla akong huli? So, maraming, di ba? Pero yung, yung eagle, wala siyang ganong idea. Pagka nakita niya to at gusto niyang dagitin, so talagang wala siyang, sabi nga, hindi niya tinitingnan yung laki. Halimbawa, dadagitin niya yung halimbawa yung kambing, ganon. So, hindi niya tinitingnan na, uy, mas malaki sa akin yan. So, baka ako'y matalo. So, wala siyang fear. Kasi sabi nga ganon, yung eagle talagang meron siyang boldness, meron siyang strength. So, di ba napakaganda na sabi nga, it always gives a fight to win its prey, no? So, talagang ang nasa isip niya, madadagit ko ito. Hindi ako yung madadagit, no? Kasi minsan tayo, minsan alam mo na anak tayo ng Diyos, pero takot ka. So, pero dapat meron tayong attitude like eagle na fearless, no? So, fearless. So, sabi nga ganun sa sa Isaiah, anong sabi doon? Fear not, for I am with you. Sabi ni Lord, be not dismayed, for I am your God, no? Kaya, di ba, ang ganda nung, si Lord ang nagsabi, na do not be afraid, no? Alam niyo, pag tiningnan niyo yung Bible, 365, makikita niyo, do not be afraid. Fear not, no? Do not be dismayed. So, 365, ibig sabihin 365 days. So, araw-araw, meron ka dapat na kiniklaim na fear not, kasi yung takot, yun yung magiging cause na hindi tayo makakasoar on high. No? Kasi minsan matatakot ka, paano kung bumagsak ako, paano kung hindi ako makalipad, no? So, yan. So, ayun. So, kailangan wala tayong takot dahil kasama natin si Lord. Kaya nga sabi nga ganon, tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Anong sabi ni Lord? Hindi niya tayo iiwan, hindi rin niya tayo pababayaan. Kaya, dapat hindi tayo natatakot. Okay. Pangatlo, anong meron siya? Eagle are tenacious. No? Ano yun? Meron siyang pagiging matyaga. No? Tayo ba? Matyaga ba tayo? Minsan, pag nagpipray tayo, baka 1 week, 2 days mo lang pinagpipray. Pag hindi ka tinugon, baka sabihin mo na agad, malamang hindi ito kalooban ni Lord, no? So, minsan sa tao, kulang yung pagtsatsaga natin, yung ang dali nating magsawa, ang dali nating madismaya, ang dali nating madiscourage. So, konting problema, discourage ka na, umaayaw ka na. So, kapag ganun yung ugali natin, hindi tayo magtatagumpay. So, kailangan napakahalaga yung pagiging matyaga natin. So, sabi nga, when other birds fly away from the storm with fear, an eagle spread its mighty wings and uses the current to soar to greater heights. So, diba? So, yung mga ibang ibon, no? Yung mga ibang ibon, kapag dumadaan yung mga bagyo, nagtatago na agad sila. Kasi nandoon yung takot nila. Pero, ang isang napakagandang karakter sa eagle, talagang naglalaro lang siya. No? So, pinaglalaruan lang niya yung storm. So, ibig sabihin doon, ano po ba yung storm sa buhay natin? So, ito po yung mga problema. So, ibig sabihin, dapat hindi tayo matatakot harapin ang problema dahil alam natin na kasama natin si Lord. Dapat hindi tayo ang magagapi ng problema, kundi yung problema ang gapiin natin. Like eagle, pinaglalaruan lang niya yung storm. Doon siya nag-i-enjoy. So, sinasabayan niya yung lakas ng bagyo, lakas ng hangin, sinasabayan lang niya yung current, no? So, pag tayo din, nandoon yung faith natin kay Lord,
So, magpo-flow lang tayo sa power ni Lord. So, yung mga problema, hindi talaga maiiwasan yan. Normal yan, darating yan. Pero kung naka-ready ka, nandoon yung faith mo kay Lord, nandoon yung pagtatrust mo kay Lord, eh talagang mawawala yung anumang takot, no? So, sabi, the eagle takes advantage of the very storm that lesser bird fur and head to cover. Yan. So, di ba? So, kumbaga talagang, yun nga, sinasabi ko na ini-enjoy lang ng agila. No? Kasi hindi siya natatakot. Alam nyo, sabi nga ganun, di ba? Wala namang problema na pinapahintulutan ni Lord na mangyari yan kung wala yung tulong ni Lord. Bago pa yan, inaalaw ni Lord, nandoon na yung strength ni Lord. Amen? So, hanggang 4 na ano lang to. Yung number 4, ang magandang isa sa nakita kong character sa eagle, sabi nga, eagle never eat dead meat. No? So, ibig sabihin, an eagle never eats dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. It only eats meat from the prey it kills itself. Eagle eat raw and fresh meat. So, ano po ibig sabihin dito? No? So, paano po nating ma-apply ito sa buhay natin? Alam niyo yung eagle, hindi siya katulad ng ibang mga scavenger na mga animals na kumakain sila ng tira-tira ng iba. No? Tira-tira ng iba o kaya nakakita sila ng mga patay na hayop, mga ano. Kasi, alam niyo po, ito yung nakita ko na bakit sila kumakain ng mga tira-tira o kaya tuwang-tuwa sila pag nakakita sila ng tira-tirang ano o kaya naman is mga patay na hayop, so kinakain nila. Ano po ba yon? So, ang nakita ko dito, ito po ay symbol ng katamaran. Kasi ayaw na nga nila namang mag-efforts. Ito na, meron na silang nakita, pero patay. No? So, hindi siya fresh. No? Pero yung eagle, hindi siya na magtsatsagang kumain ng patay na animals, patay na ano, talagang ang gusto ng eagle yung fresh, na talagang siya mismo yung nanghuli, na alam niya talaga na ito'y fresh. Hindi siya nag-i-interest ng tira ng iba, no? Kundi talagang ang inaano niya is yung talagang siya mismo yung nakahuli. So, ano po ba ito? Paano po natin itong mai-apply sa ating personal na buhay? Alam niyo po, ano po ba nagsisembol yung mga dead meat, mga patay? Ito po yung mga nakalipas na natin, no? Yung mga nakalipas na mga problema, yung mga sama ng loob, na ayaw mo pa rin bitawan, no? Yung parang inaalagaan mo pa rin, na 10 taon ang nakaraan, nandyan pa sa puso mo, inaalagaan mo, ayaw mong pakawalan, no? So, talagang hanggat hindi ka nakakaganti, so, alam niyo, sa totoo lang, minsan ito yung natutunan ko eh. Kahit man nakaganti ka, no? Kasi minsan yung iba, akala nila pag nakaganti sila, masaya na sila, mawawala na yon. Pero alam yung katotohanan, kahit pa ikaw ay makaganti, hanggat di ka marunong magpatawad, wala rin, hindi ka rin nakakalaya doon. So, ibig sabihin, nandoon pa rin yung sama ng loob, kahit na, alimbawa, naagrabyado ka o ano, kunyari na tao na to yung nag-agrabyado sa iyo, na ipakulong mo na, ano mo na, pero deep inside meron ka pa ring galit, meron ka pa ring sama ng loob. So, sino ngayon yung hindi ka nakalaya? So, ibig sabihin dito, ito yung nagkukulong sa iyo. Amen? So, ito yung mga past, mga dead, no? So, ibig sabihin dead. Pag nakalipas na, patay na yan, kalimutan mo na, wag mo nang kainin, no? So, sabi nga, yung aso, kinakain nila yung suka, binabalikan, yung mga tira ng iba. Ano po ba yung symbol nun? Ibig sabihin doon, nakarinig ka lang ng chismis, inalagaan mo, tapos pinaniniwalaan mo, nagalit ka naman doon sa isa. So, ano yun? Sinagap mo yung problema ng iba, no? So, mga ibig sabihin, namumulot ka ng basura, scavenge, no? Scavenger, no? Namumulot ka ng mga patay na no?
mga luma na. So, pinupulot mo, kinokolekta mo. So, kinokolekta mo yung mga pangit, kinokolekta mo yung mga, ang hirap yung mga magko-collection ka ng mga basura, no? So, kahit sa normal, no? Pag nag-collection ka ng basura, wala na pala to, no? Hindi na uso, hindi mo na rin magagamit, so sayang lang. So, punong-puno na ng basura yung bahay mo. So, sa buhay natin, sa personal nating buhay, ganun din. Na kapag hindi ka marunong magtapon, so lagi mong kinukuha yung mga nakaraan mo. So, kaya, ito yung maganda na, sabi nga ganon, forgetting the past, press on toward the goal. So, forget na. Kasi past na yun, dead na nga yun eh. So, wala namang perfect na tao. In truth, walang perfect. So, nagkamali ka, normal lang yan. Lahat naman ng tao nagkakamali eh. So, wag mong alagaan yung, ay, nagkamali ako. So, insecure na ako. Hindi. Walang perfect na tao, no? So, napintasan ka, oy, okay lang yun. Lahat naman ng tao may kapintasan eh. Walang perfect, no? So, hindi ka dapat ma-insecure, hindi ka dapat madismaya kasi normal na sa tao, may mga pintasero, may mga pintasera, pero always remember that they are not more than you are, no? Ibig sabihin, kung pinintasan ka nila, sila din may kapintasan din, kapintas-pintas din sila. Kaya nga sila namimintas kasi marami silang kapintasan. So, yun lang yun. So, ibig sabihin doon, hindi ka dapat ma-insecure. So, kapag alam mo na anak ako ng Diyos, magtiwala ka lang. So, walang perfect na tao. No? Walang perfect na tao. Tandaan nyo yan. Walang perfectong tao. So, kung mamintas ka, di kapintas-pintas ka rin. So, ibig sabihin lang doon, so, hindi natin dapat, forgetting the past. Past na nga eh. So, sabi nga, anumang past sa buhay mo, that is only history. No? So, anong sabi nga gano'n? May kasabihan nga sa libro, no? Sabi nga gano'n, chismis noon, history ngayon, no? So, malay mo, baka bukas makalawa, maging history yung buhay mo. Part na ng libro na pag-aaralan ng mga estudyante. So, normal lang yun. At least, merong kang, naging bida ka kasi napag-aralan yung buhay mo. So, walang perfect. So, pagka tinanggap mo na ikaw mismo, hindi ka perfect, walang dapat ikaw worry sa buhay. So, kaya, confidence. So, sabi nga gano'n na what I mean is na hindi ka confident na kayabangan, kundi confident ka because you know na anak ka ng Diyos, no? So, anak ka ng Diyos. So, ang tatay ko is mayaman. So, ang tatay ko is makapangyarihan sa lahat. So, yun yung confident na i-share mo yung word of God. May confident ka na mag-encourage sa iba. So, yun lang yun. So, again, ulitin ko. So, number 1, dapat meron tayong vision. So, nakapokus, nakatuon yung ating paningin sa Panginoon. So, vision yun na dapat this year, 2024, talagang ituon lang natin ang ating paningin kay Lord. Huwag na tayong magpapadistract sa anumang mga bagay, sa mga kayamanan ng mundo. Kaya-kaya ni Lord na ibigay yan. So, eagle are fearless, no? Fearless, wala kang dapat ikatakot. So, huwag kang matakot. Ay, baka mamaya, pintasan ako pag ako'y nag-share ng Word of God. Again, sabi ko nga, lahat naman may kapintasan. So, hindi ka perfect kasi hindi ka nga Diyos. No? Huwag kang matakot. So, number 3, eagle is tenacious. So, ibig sabihin, dapat napakahalaga na maging matyaga tayo. Anong sabi? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, no? So, paggawa ng mabuti, kahit na minsan nangyayari sa buhay mo, ginawaan mo ng mabuti, tapos ikaw pa napasama, so, huwag kang madadala. Kasi sabi nga, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Maging matyaga. So, pang-4, eagle never did eat meat. Never eat did meat. Ibig sabihin, forget the past, no? Forget the past, press on toward the goal. So, ano man yung mga nakaraan mo, pinatawad ka na ni Lord. So, ang pinakamahalaga, pinatawad ka ni Lord. Hindi mahalaga kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang pinakamahalaga kung anong sasabihin ni Lord sa iyo. Amen?
So, I hope na may natutunan po tayo. So, yun lang po yung aking maikling ibabahagi sa inyo. At kung ikaw po ay ah, nais mo na ikaw ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, ano man yung nakaraan mo, alam nyo, kahit na ikaw pa ay meron kang napakapangit na pinagdaanan o nakaraan, pero kapag ikaw ay lumapit sa Diyos ng buong puso, hindi ka tatanggihan because si Lord is not a respecter of person, but He is full of mercy and grace. So, sabi nga gano'n ni Lord sa Revelation chapter 3 verse 20, narito ako sa labas ng pintuan, kumakatok. Kung sino mang diringgin ang aking tinig, ako'y papasok. Hindi niya tinitingnan na kung sino man diyan ng mga matalino, sino man yang mayaman, o sino man yung maganda, o sino man yung, yan lang yung akin. Kundi sabi nga ganun doon, kung sino mang dumirinig, no? Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, no? Kung sino man, no? Na whosoever believe on Him, sino mang mananampalataya. Kaya wag kang mag-ano na kahit sino ka man, basta't ikaw ay lalapit sa Diyos ng buong puso at magsisisi ka at tatanggapin ka ni Lord. Kasi si Lord, napaka mahabagin si Lord. So, kahit nakagawa ka pa ng kasalanan ngayon, magsisi ka, handa kang patatawarin ni Lord. Kaya, kung ikaw po ay nais mo na isuko ang iyong buhay sa Panginoon at sinasabi mo sa puso mo na, Lord, ayaw ko na ng mga problemang ito kasi pagod na ako at gusto ko na, Lord, na ikaw na yung maghari sa buhay ko. So, inaanyayahan kita na sumunod ka lang sa maikling panalangin. So, itaas lang natin yung ating kanang kamay. Sabihin lang natin, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa aking puso. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa pangkasalukuyan. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon ako na lang po ang magpe-pray sa inyo. Lord, salamat po Panginoon na Lord na saan man makarating ang salita mo Panginoon, na sino mang nakikinig sa oras na ito Panginoon, kilala mo sila o God. Ano man Lord ang kanilang mga personal na mga pangangailangan, ano man Lord ang kanilang kalagayan, Lord, hipuin niyo po sila Lord, abutin niyo po Panginoon. Lord, kilala niyo sila Panginoon. Salamat po ugad na ikaw Lord ang kumilos sa kanilang mga buhay. At Lord, salamat din na ikaw din Lord ang magkaloob sa kanila Panginoon ng maaring ito'y kagalingan Panginoon. Lord, anuman financial problem man ito Panginoon, Lord, kilala mo sila Panginoon. Salamat Lord, touch their heart Panginoon. Hallelujah. Thank you Lord, in Jesus name. Amen. Amen.